Isang bagong gusali ang itatayo dapat sa Capitol Grounds ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pero sa gitna ng kanilang paghuhukay, tumambad ang ilang kalansay. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga nahukay nilang buto? Yan ang inalam ni Lilian Tiburcio. January 15, 2023. Tuloy-tuloy sa pagtatrabaho at pagbubungkal ng lupa si Tatay Samuel sa pinagtatrabahuan niyang construction site sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa hindi niya inaasahang pangyayari, may nadiskubre siya sa kanilang hinuhukay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Bumulagas sa kanya ang mga buto. At hindi buto ng hayop, kundi kalansay ng tao. Dahil sa nadiskubre ni Tatay Samuel, nagmistulang crime scene ang kanilang construction site. Itinuro sa akin ni Tatay Samuel kung saan niya nakita ang mga nasabing buto. Tay, pwede niyo po bang ituro sa amin kung saan niyo po nakita yung buto ng tao? Tanim. Diyan po mismo. Ano po yung una niyong reaction nung nakita niyo po yung buto? Ay ti pagar ko ma'am, buto ti hayop lang. Hindi kalekulit ni, atit dugmutan nga tulangan. Sabi ma'am. Report ko ti kini-engineer kini-foreman. Yun ay nagrekdamutan. Magaano katagal po ninyo hinukay yung buto? Mga kwan lang ma'am, 30 minutes. Tay, gaano po ba kalalim itong hinuhukay nyo nung nakita nyo yung buto ng tao? 2.45 meters. Sa nakita niya, natakot at hindi raw siya makakain noon. Hindi raw ito ang unang beses na nakahukay ng buto sa Capitol Grounds ng Bayumbong. Kaya nangangamba rin sila na baka matigil ang konstruksyon ng building ng PDRRMO dahil dito. This is not an isolated case kasi dito sa compound ng Provincial Capitol. There were other excavations of human remains elsewhere within the Capitol, sa Executive Building as well as sa People's Hall. The first thing we did was to contact PNP through their SOCO para do some laboratory and determine kung ano yung nahukay na remains and whether we will be able to continue yung excavation at yung pag-put up ng building. Ang ginagawang gusali, naging sentro tuloy ng atensyon ng mga residente ng Bayumbong. Pinuntahan po namin yung area to see. Actually, hindi namin kaagad nakita yung skeletal remains, pero mayroon na kasing nahukay ng mga construction workers. Isang parts, yung parang femur, and then other parts. So, nung further excavation, so natuklasan namin na yung iba pang buto, talaga tao. In-excavate namin yung mga remains, pero ano na yung mga buto kasi, very fragile, brittle na kasi medyo sa pagkakaalam ko naman, matagal na yung mga buto na yon. In-excavate namin and then pinassess namin yung area by documentation, mga photographs. Unfortunately, hindi kompleto yung buto na nakuha. So parts lang siya ng jaw, sa bungo, tapos yung mga pelvic bone. Ang mga nakuhang buto ay agad na itinurn over sa forensic unit ng PNP Nueva Vizcaya. As per record of this office, this is the third skeletal remains na nahukay. So far, wala pa pong nag-claim. And dito sa recent, on January 15, wala pa rin pong claimants dito sa mga recovered skeletal remains natin. For this recent recovered skeletal remain, dito po sa Capitol, we opted to request for the conduct of anthropological examination, if possible, na ma-determine natin yung gender. If ma-determine po ng medico-legal natin, then if may claimants po, we will try to conduct for DNA profiling. But as of this time, since wala pa pong claimant,
the skeletal remains are still intact in our office for further disposition. Kung wala naman pong claimant, pwede man natin siyang i-request for the storage sa mga funeral parlors natin. Since pwede natin silang i-request para mailibing na rin po. Napag-alaman ng otoridad na ang pinakahuling nahukay ng mga buto sa iisang tao lang daw. At tinatayang nasa isang dekada na itong nakalibing. Nag-conduct ang Provincial Engineering Office ng pamisa dito sa site some days ago para, of course, to respect to the remains. And continuous na yung ating building kasi we had go signal na from the PNP. Ayon kay Nanay Margarita na mahigit 50 taon nang nakatira sa Bayumbong. Isang malaking bakanting lote lang daw noon ang Capitol Grounds. Malinis na rin yung Capitol noon. Wala nang mga damo-damo, walang kwan. Tinataniman nila ng mais, yung beans. Kaya laking gulat niya rin na may nakitang buto sa Capitol. Ngayon ko lang nadinig yan, may nahukay na ko. Anong buto? Buto na animal, hayop. Hindi, buto ng tao, sabi niya. Eh, nagulat nga ako. Wala naman na yung nag-aaway-away, nagbabaril-barilan dyan. Wala naman, tahimik na. Pero ayon kay Nanay Margarita, may usap-usapan din daw na dating ilog ang lugar na ito. Hanggang doon sa tabi ng kalsada dyan, doon sa malapit na sa highway, ilog daw lahat ito. Sabi nila, yung mga matatanda na silang nakakaalam kasi silang nauna dito na kuhan. Ilog daw talaga ito noon. At ang isa sa hinala niya, ay noon ako nakakita na may kuwan ng malakas na baha dito. Yung mga nakatira dyan kasi malapit sa ilog, mayroon tangay noon na matanda, hindi nakalikas doon sa tirahan niya. Inanod yung bahay niya sa kasya, inanod ng tubig. Ano nga ba ang natatagong sekreto ng lugar na ito bago pa itayo ang Capitol Ground? Ayon sa local historian at researcher na si Dr. Bonifacio Ramos, kung babalikan lang daw ang kasaysayan ng lugar kung saan nakuha ang mga kalansay, kakaunti pa lang daw ang mga residente rito noon. So Nueva Vizcaya before 1960s was a vast forest province. It was not very accessible. Actually, the population of Vizcaya was very small at that time. The capital area was barren. There were no houses in between at that time. These were mostly agricultural land. It was all talahib. That part of the capital could also be one of the easiest places to dump bodies because nobody would see them. So we do not know who they are. If we could determine the age of the remains, we would probably relate it. Siyempre, there were people who simply violated the law. If they happened in the 1970s or in the 1980s, in the 1970s, the NPAs were also very active here. So it is possible that atrocities committed by people resulted into bodies dumped there, etc. They can be NPAs, or they can be cattle rustlers. The Philippine Constabulary, they were also very active at that time to fight the insurgents. Dito sa site na ito, natagpuan ang mga buto ng tao. Sa ngayon, ongoing pa ang construction dito at titingnan natin kung may mahuhukay pa ba silang human skeleton. May nahukay pa po ba kayong buto ng tao? Wala na. Ano na pong nahukay nyo ngayon? Sa kabila nito, maingat pa rin daw sila sa kanilang paghukay. Kung sakali mang may iba pa silang buto na matatagpuan dito. May mga lihim ang ating nakaraan na gaano man kalalim ibaon sa hukay. Panahon din ang magsisiwalat ng katotohanan. Sa ngayon, patuloy pa rin iimbestigahan ng lokal na pulisya ang katotohanan sa likod ng mga nahukay na buto. Kung makapagsasalita nga lang ang lupa rito sa Kapitolyo, tiyak maraming sekreto ang ibubunyag nito. Ako si Lilian Tiburcio, kasama sa isang brigada.